Hi guys! Alam nyo ba na may mga paraan tayo ng alternative healing na tinatawag? Meron tayong paraan na pinadadaan sa ating pandinig o yung tinatawag na sound wave therapy. Kaya nga ang lola, mahilig akong mag-collect ng chimes kasi it makes me feel something like para kang mas relax, tapos mas nakakatulog ka kapag ka naririnig mo yun. There are waves actually na pwedeng gamitin as a therapeutic na paraan para mapagaling ang inyong katawan. Merong wave na sounds na nakakapag-increase ng inyong genetic calming o kaya genetic healing o kaya yung mga cells ninyo naaayos sila. That is true sound wave. You don't even need your ears. Kala nyo kasi pag sound wave, kailangan padaan nila sa pandinig. No. Actually, yung cells natin, exposed tayo araw-araw sa different form of sound waves. Halimbawa, yung pagising mo sa umaga, yung pagaspas ng hangin, yung paglagatak ng tubig. Kaya lahat yan may iba-ibang epekto sa atin. Like yung pagkagising mo sa umaga, yung pagka nakarinig ka na ng tilaok ng manok, so lively ka na kagad, pupungas ka na kagad, yung pag Tapos pag nakakarinig ka ng patak ng tubig na parang dumadalo yung tubig, parang kalmado yung puso mo, kalmado yung isip mo. That is because of the sound wave. But it will affect you not only with your hearing, all throughout your body, nasa-sense ng cells natin yung wave na yan through certain point of vibration. Kaya tayo, kahit na tayo yung mga iba't mga deaf, mute, and kaya pa rin pagalingin ng sound wave because it works through vibration. Now, bakit ko kinikwento sa inyo yan? Kasi may binili ako nito. This is Sherman's wave generator. Kasi there are sound waves na hindi natin kayang marinig. Oo, pero nandiyan pala sila. Eto yung nagpo-provide noon. For example ano pa siya, yung nabili ko medyo low-tech pa, USB, ano pa siya, micro USB. So, ang default naman niya is the earth sound or yung sounds na pinoproduce ng earth. Kasi ang earth natin nagro-rotate, di ba? Tsaka may mga movements siya, tsaka may mga processes siya na ginagawa sa sarili niya. So yung processes na yon, nag-create yun ng certain heartbeat na naririnig natin pero hindi lang natin alam. Gets nyo na araw-araw na-apektuhan tayo. But it can be enhanced and it is a healing, parang nag-heal tayo kapag ka na-apektuhan tayo ng vibration na yon. So pagkagalit si earth, hindi rin tayo masyado rin tayong tensionado, something like that. So kailangan, dun lang tayo sa wavelength ng earth na may focus sa healing, and that is 7.83. Ayan, 7.83 hertz. Yan yung healing wavelength ng earth. So etong wavelength na to, parang katumbas to na parang tibok ng puso ng ating mundo, ng ating daigdig na tinitirhan. So paano, alam mo dito, kita nyo naka-on na, di ba? Nagbi-blip-blip-blip na yung ilaw, pero hindi pa rin natin naririnig. Pero paano ko napatunayan na meron to at gumagana to? Ang hirap, no? Kasi minsan sasabihin, paano mo nasabing gumagana yan? Paano mo nasabing may mga kinakreate niyang wave yan? Well, actually, itong coil na to, yan yung nagkikreate ng wave. Now, in my case, di ba mahilig ako sa crystals? So, di ba yung mga ibang mga crystals pag bumibili tayo, nilalagay doon sa parang bowl, yung singing bowl or yung parang chimes na bowl na malaki, tapos doon nila kine-cleanse. So, instead of using that, I'm using a wave generator to cleanse our crystal. Kasi pwede rin naman. So, depende na sa iyo yan kung anong klaseng wavelength yung gagamitin mo. There are certain wave na i-discuss ko sa inyo na pwedeng gamitin ito, na pwedeng i-generate nito. Pero paano ko napatunayan na gumagana to? Syempre, may headphone jack naman kasi siya dito. At the same time, may mga button siya dito para i-change mo yung kanyang tawag nito, yung kanyang frequency. Yan. So, pagka ganyan, yeah. Kasi ayan, medyo sira na kasi yung headphone na to at matagal na ito. Hindi kasi gumagana yung ibang headphone, sa kanya ito lang. So kung gusto nyong marinig yung naririnig ko, siguro ilalagay ko to sa mic part. Saan ba yung mic part? Dito. Etong kabilang ito. Tingnan nyo na lang kung ano yung maririnig nyo, ha. So ito yung naririnig ko. Yan yung heartbeat ng earth. Okay, i-post ko muna, tapos siguraduhin ko lang narinig ninyo. Okay guys, I was trying my best. Kaya lang, hindi rin siya pwede sa speaker kasi napaka-faint din ng sounds. So iparinig ko na lang sa inyo. So this is the earth sound, 7.83. Ito yung sounds ng vibration ng earth. Ito yung pinaka-heartbeat ng earth. So I'll keep quiet for siguro a moment lang. Tapos itapat nyo yung speaker ng cellphone nyo sa tenga ninyo. Ito na siya guys, ha. So
So sana na-appreciate nyo. Alam ko rinig nyo yan. Basta tapat nyo lang yung speaker ng tenga nyo sa ano. Kasi napaka-faint lang niya. Kasi frequencies are not meant to be heard solely by the ear. It was meant to be parang madama or parang paano ba? Influence yung ating katawan. Kasi nga, form of vibration siya. Kaya lang siyempre, para mapatunayan na gumagana, naglagay sila ng headphone para at least malaman natin na gumagana siya talaga. Pero it's not supposed to be sounds. Kasi all sounds are vibrations naman di ba? Even yung vocal cords natin, vibrations yan. Anyway, turuan ko naman kayo kung paano mag-change. There are other frequencies naman May tinatawag na, ako ang ginagamit yung 3 particular healing frequency aside from this earth frequency. Tanggalin ko ito, naiirita ako, hindi ko narinig sarili ko. So, yung meron tayong tinatawag na 528, which is the miracle frequency or the healing frequency. Yan yung nagpapareduce ng stress, nagpaparelax sa atin. So, meron din naman tayo yung 432, which is yung isang favorite ko, yung parang frequency siya nakatumba sa heartbeat natin. Talagang makatao siya, be. Siya yung pagka may emotional na problema ka sa buhay mo, yung may dinadamdam ka, siya yung parang nakakapagpakalma sa'yo. So yung isa naman, yung 174, siya naman yung parang yung in pain ka o yung kung emotional pain or something, siya yung pwedeng pakinggan mo. So paano natin papalitan? Teka, check ko muna. Ilagay ko muna ulit sa tenga ko kasi para malaman ko kung napalitan ko ba talaga. May mga headphone na to. Kahit kailan di ako nag-headphone. So eto, may mga buttons siya. Kung titignan mo dito, maliliit yung mga numbers. So, meron lang ditong enter, saka ito period. Ito enter, ito period. So, depende sa Sherman wave generator na mabibili ninyo. Kasi may mga numbers naman at saka mga nakalagay naman kung para saan siya. So, dito napakaliit kasi, napakahirap makita. Ayan ayan, nag-autofocus So, meron tayo, i-convert natin siya. Parinig ko sa inyo yung 528. Yung 528 na yan, pwede naman siyang dire-diretsong parang ganun, or pwede siyang pero the same thing, 5 to 8 pa rin siya. Paninig ko muna sa inyo yung pwedeng 5 to 8 lang. 5, eto number 5, tapos eto number 2, tapos eto number 8, tapos eto, press nyo to, enter. Ayan, ako, just nabingin na ako. So eto siya, 5 to 8 guys. Tatapat ko and I'll be quiet for a while, then tapat nyo sa tenga nyo ha. So that is 528 na dire-diretso. Pero pwede rin naman natin siyang gawing 5.28. So ito na ha. 5. Tapos ito yung period Ito. Dot 28. Ito siya. Pagka siya yung dot, gano'n, parang sa heartbeat din. Medyo mas faint ito guys. So mas faint siya, mas mahina siya. Itatapat ko ng todo sa mic ha. Ito na, I'll remain quiet or mag-silent moment muna ako. So ayan, kung sakali, pag dinikit niya sa tenga niyo yung speaker niyo, maririnig niyo yan. I'm sure maririnig niya, ma-appreciate niya yan. So check naman natin yung heartbeat. Kaya lang hindi ko na siya i-continue sa, erecta ko na lang, paparinig ko naman sa inyo yung 4.32, which is heartbeat ng tao. Okay, ito siya. Ito siya. So, tinapat nyo na ba sa tenga nyo? Again ha, ito yung tibok ng puso ng tao. So, and last but not the least, syempre, parinig ko sa inyo 174, tama? 1, 7, and then 4, enter natin. Ito, 174 na continuous. Ma-appreciate nyo to. Ito siya ha, itapat nyo sa tenga nyo. Tapos eto naman siya kapag ganon. So medyo iba to ha, hindi to chuk. Medyo parang modern na robot, tunog ng robot. Pakinggan yung maigi ha, tatapat ko na ha. So kung naririnig yun, awak, parang ganun ang tunog, yun siya. Again, tapat nyo yung speaker ng phone nyo sa tenga ninyo.
So those are the healing frequencies na magagamit natin. Remember, they are not meant to be heard. They are vibrations that will influence yung ating mga cells, yung chemical composition ng bodies natin, yung mga elements ng body natin. They are there to influence yung ating katawan. So hindi porke bingi ka, hindi na pwede sa ito. Much better kapag bingi ka nga, at least kahit papano, alam mo na may frequency at may vibration na nakakapagpagaling sa iyo. Malay mo, gumaling ka pa dahil dito, di ba? But anyway guys, sana nakatulong ako at sana kung sakasakaling gusto ninyong bumili, check if there is a yellow basket. Kung walang yellow basket, and then i-ano ko dyan, itag ko dyan itong product na ito kung saan nyo makukuha. Yung Chipanga lang ang pipiliin ko so that para maging affordable naman at hindi naman masama. Ngayon, paano gamitin? Pwede nga bang natutulog kayo? Ako, mababa lang siya sa kuryente kasi USB man lang siya. Use any USB adapter pero mas maganda kung 2.1 lang na milliampere. Wag din masyadong 2.1 amp pala amp. Na ampere lang, wag yung masyadong mataas. Yung mga grabe naman yung mga 65 watts. Yung simpleng adapter lang para at least pwede nyo siyang gamitin continuously. Ewan ko lang dun sa mga Type-C. Baka pwede na yung mga bonggang adapter dito kasi mini USB pa yung nabili ko yung isa yung Type-C nakakahon pa, hindi ko pa binubuksan, pero just parehas lang din, mas malaki lang, and then ganito din, meron din siyang ganito pero parehas lang din yung tunog, very very faint lang din, matry lang ba na at least malaman mo na gumagana siya, parang ganon. So ayan, kayo na mag-decide kung it's okay with you. Basta sa akin, it's effective. Habang nagtatrabaho ako, nasa table ko siya, nare-relax ako, pumipikit ako, and then dinadama ko yung kanyang epekto. Okay, maraming salamat po.